Good provider ba ang mister mo pero narcissist? Okay. So maraming interesado dito sa content na to. This will clarify your curiosity and your mysterious thoughts about doon sa inyong mister. Okay. Alam nyo ba na maraming narcissist ang good provider? Lahat ng pangangailangan ng pamilya, ibinibigay niya. Pero narcissist siya. Okay. So, merong tinatawag na narcissist na communal. Okay? So, ibig sabihin, mga communal narcissist ang gumagawa niyan. Yun yung isa sa mga types ng narcissist or classification. So, ito ay tinatawag din na pro-social narcissist. Okay. So, sila yung mga excellent providers. Ayan. Talaga namang bigay todo, bigay lahat. At ito ang nagiging dahilan para masabi ninyo na, hindi naman narcissist ang asawa ko. Pero, sobrang dami niyang mga signs and symptoms ng pagiging narcissist. So, ang tanong, bakit niya ginagawa ito? Narcissist pala siya. So, bakit kaya? So, ito yung mga reasons why ginagawa ng narcissist to. Una, status and image. 'Di ba meron ako sa inyo laging sinasabi na ang mga narcissist ay meron tinatawag na image management para sa kanilang fragile ego, no? Para sa kanilang ego. Okay. So, anong ibig sabihin nito status and image, no? Providing a high standard of living. So, gusto niya ma-provide yung mataas na antas ng pamumuhay. Lalo, kahit hindi niya kaya, ibibigay niya, pipilitin niya kahit siya mangutang, no, or mag-loan. Dahil dito ay nararamdaman niya yung image ng pagiging successful. So gusto niya ang tingin ng mga tao sa kanya is good provider kasi pag good provider, successful ang kanyang pakiramdam. At superior ang pakiramdam niya kasi naibibigay niya yung pangangailangan ng pamilya. Another one, control. Okay? So, ang control ay nakukuha sa pamamagitan ng kanyang pagsusustento, pagpo-provide. So, yan ay nagiging tool. No? Nagiging tool yan para gawing dependent ang kanyang misis at kanyang mga anak sa kanya. So, ngayon ang mangyayari nito is kontrolado niya ang kanyang mga anak at asawa. Kasi siya yung nagpo-provide. So, kahit anong sabihin niya, feeling niya susundin niyan ng kanyang misis at mga anak. No? At the same time, kung abusuhin itong asawa at itong mga anak, kahit pagsalitaan ng masasama, kahit na bigyan ng psychological abuse or emotional abuse, or maging cheater ito, ay napakahirap sa misis na iwan. Dahil ang ginawa nga niya ay ginawa niyan dependent or asa ang kanyang misis sa kanya. So, hindi ngayon makakaalis itong misis. Kasi nasanay yung misis na may alahas, may magandang phone, merong allowances, sagot lahat. No? Maaaring sabihin ng ibang misis na, ay okay lang. Okay lang yun. Sige, go. Go for it. Gawin mo yung gusto mo. Basta lahat provided mo. 'Di ba? So may mga ganong misis. Tinitiis para doon. And that's the reason why nasabi natin na ito'y control. Kasi nga may mga misis na talagang nag-i-stay. Okay lang sa kanila na kontrolado sila as long as na nandyan yung mga pangangailangan provided. Okay. Last but not the least, validation. So bukod sa control, bukod sa status and image, kailangan niya ng validation or ginagawa niya ito for validation. So anong ibig sabihin nito? Ito yung gusto niyang makita siya ng mga tao, ng kanyang pamilya, ng kanyang kamag-anak, katrabaho, at kung sino-sino pang mga nakakakilala sa kanya na siya ay provider, siya ay hero. Okay? So, hero ang gusto niyang iparamdam o gusto niyang maramdaman. Kaya ito ay kanyang ginagawa. So, hero of the family, no? Earns them external praise and admiration. So, sa madaling salita, puro paghanga at papuri ang gusto niya ma-receive dito, hirong-hiro ngayon yung datingan niya. So, lagi niyo tatandaan na ang mga ganitong mister ay laging may string attached
sa kanilang mga ibinibigay. Okay? So, yung material support na yan, kahit yan ay consistent niyang ibinibigay, araw-araw, buwan-buwan, kinsenas katapusan, meron niyang kapatid o meron niyang laging kasama na lack of emotional empathy. Ibig sabihin, yung misis ay hindi niya pinararamdaman o hindi niya pinararamdam na mahal niya. Kasi nga, meron siyang lack of empathy. Kaya ngayon, sinasabi ng misis na ang aking asawa walang empathy. No? Walang emotional intelligence. Isa ka ba sa mga nagsasabi niyan sa iyong mga kakilala, sa iyong mga kaibigan, sa iyong kapamilya na yung asawa ko good provider pero walang empathy, or good provider yung asawa ko pero walang emotional intelligence. Okay, 'di ba? Nasasabi niyo yung ganon. Marahil ganito yung asawa mo kaya nasasabi mo na ang asawa ko walang emotional intelligence, 'di ba? So ganon yung nangyayari. And etong pinakamatindi sa lahat, isusumbat ng mister mo sa'yo lahat ng kanyang ibinigay, lahat ng kinain mo, lahat ng alahas mo, lahat ng gadgets na meron ka kapag nag-away kayo. No? Susumbatan ka. No? Hahalongkatin lahat. Sasabihin, lahat ng mga material na bagay ibinigay ko sa'yo, lahat ng luho mo ibinigay mo sa'yo, tapos ito yung igaganti mo. No? Nag-cheat lang ako ng isang beses o nag-cheat lang ako ng 5 beses. Hindi mo na ako mapatawad. 'Di ba? Something like that. All right. So see you in my next content. Bye for now.